Good day, everyone. I am Kirsten Isaac Rakiza, an LPT, and I will be with you for the NAPOLCOM review on critical reasoning. So, without further ado, let us begin our discussion. Let's begin with number 31. So, in numbers 31 to 35, the direction or the instruction is to choose the opposite meaning of the underlined words. So, number 31. A police officer is not expected to be indecorous. So in this case, the underlined word is the word indecorous. So ano daw yung opposite ng indecorous? Kasi ang hinanap natin is ang opposite meaning. So 1, dislike. 2, dignified. 3, distasteful. 4, discreditable, or 5, objectionable. So first, let us define what is indecorous. When we say indecorous, it means rude or improper, or has no what they call this has no good manners or has no proper conduct. Ibig sabihin, bastos at hindi maayos makipag-usap, or the way they conduct themselves is not pleasant. So ano do yung opposite ng indecorous? So alam naman natin na pag dislike, negative yun. Ibig sabihin, hindi ka gusto. So hindi na siya pwedeng opposite kasi parang kasing kahulugan yun ng indecorous. How about dignified? And when we say dignified, it means you act with uh, noble, you act with good manners, you act with uh, proper proper decorum. It means you are showing some sense of worth and importance, and you treat people with dignity. Yon, yung dignified. Ibig sabihin, prim and proper ka. Pag sinabi natin distasteful, ito naman yung mga offensive yung mga actions. Ibig sabihin, his action is quite distasteful. Ibig sabihin, hindi magandang tignan or hindi magandang pakinggan, hindi magandang i-perceive. So, negative din siya. So, kasing kaulugan din siya ng indecorous. So, hindi na siya pwedeng isagot. When we say discreditable, it means siya yung kunwari may kasalanan. Ibig sabihin siya yung deserve ng let's say shame, or siya dapat yung what they call this, to be blamed. Siya dapat yung sinisisi, yung discreditable. So it means negative din yung discreditable. So hindi din siya pwedeng opposite ng indecorous. Pag objectionable naman, ito yung hindi mo siya sinasang-ayunan. Ibig sabihin, for example, an action is let's say bastos. So, that action is quite objectionable. Dapat hindi ginagawa yan. Yun. So, yung ibig sabihin ng objectionable. Ibig sabihin, approval of action, or say, the way they conduct themselves. So, kung titingnan nyo, yung dislike, distasteful, discreditable, and objectionable ay lahat negative. Isa lang yung positive dyan, yung dignified. So kahit hindi mo pa alam yung meaning ng indecorous, mapapansin mo sa options dyan na negative mostly yung options. Tapos isa lang yung positive. So what you're going to do is to choose the odd one out, no? So ang answer po natin sa number 31 ay dignified. Again, dignified. So dapat daw, a police officer is not expected to be rude, they are expected to be dignified. Syempre, police officer ka, hindi ka pwedeng maging rude, no? Yes. So tapos na tayo sa number 31. Let's proceed to number 32. Sa number 32 naman, sabi doon, a police officer must have a genteel character. So napansin nyo kanina dito, not expected. Ibig sabihin, alam nyo na negative dapat, or negative yung meaning nito kasi yung context clue dyan, hindi expected yung mga police officer to behave in this manner. Pero dito, must have. Ibig sabihin, dapat merong genteel na character ang isang police officer. Ano naman yung genteel character? When we talk of genteel character, it means refined character, proper decorum, well-bred, polite, ayun yun. So pag sinabi natin rude, hindi yun yung meaning ng genteel. Kasi pag genteel nga, refined nga yung character mo. Pero pag rude ka kasi, bastos ka, di ba?
Tapos pag polite, syempre yes, yun yung ibig sabihin ng genteel. Kasi when you have a genteel character, you treat people with politeness. Yung bang mabait ka, hindi ka bastos kung makipag-usap, ganon. Ang fluent naman, alam mo na hindi na siya pwedeng isagot kasi pag sinabi nating fluent, dire-diretso ka magsalita or parang eloquent ka, sunod-sunod or pag hindi putol-putol yung mga pagsasalita mo or yung pag-express mo ng ideas. So, malayo siya sa genteel. Kasi pwede ka namang magkaroon ng genteel character even if you are not fluent, di ba? Meron namang mga tao hindi masyadong magaling magsalita pero mababait at merong refined character. So, hindi naman siya kailangan, no? So, hindi na natin pwedeng isagot si number 3. Si elegant naman, although elegant and genteel are often related to each other kasi pag genteel daw yung character mo, you are also said to behave in an elegant manner. Pero hindi naman siya yung inanap nila na sagot. Again, pag well-bred, again, pag genteel yung character mo, well-bred ka pa rin. So kung napapansin mo, polite, fluent, elegant, and well-bred, lahat yun positive. Again, although yun yung meaning ng genteel, ang hinahanap natin is the opposite of genteel. So ano ba yung opposite ng polite? Ang opposite ng polite ay rude. Kaya ang correct answer natin sa number 32 is rude. Again, pag sinabi natin genteel, mabait or refined ang iyong character. So ano ang kabaliktaran ng pagiging mabait at magiging polite? Pagiging rude or pagiging. Kaya ang correct answer natin sa number 32 ay 1. Sige, proceed tayo sa number 33. Number 33. A group of farmers instigated a demonstration against their landlord. Ang pag-ibig sabihin po ng instigated ay nagsimula or parang sila yung nag-invoke, nag-provoke, ganon. So, kasing kalugan niya dyan yung began or no? A group of farmers began a demonstration against their landlord. Pag ended naman, hindi siya pwedeng ended kasi tinapos na nila yung demonstration, no? So, kasalungat siya ng instigated. Pag sinabi rin started naman, kaparehas lang yun ng began. Sinimulan mo lang. Incited naman is parang sinimulan mo or parang inudyok mo. Ganon din yung provoke. So, magkakasing kahulugan si started, began, at si incite and provoke. So, ang correct answer po natin, ang kabaliktaran ng instigated ay ended. Ang instigated po ay sinimulan. So, ang opposite ng sinimulan ay tinapos. Kaya ang correct answer po natin ay ended. Again, pag instigated guys, tandaan nyo, pag instigated, nagsimula or parang nag-provoke or parang nag-udyok na mangyari yon. Kasi di ba, nangyari dito, ang grupo daw ng farmers nag-demonstrate against their warlord. Ibig sabihin parang nag-alsa sila. So parang may nag-udyok sa kanila or nag-start sila mag-alsa against their landlord. So anong kabaliktaran nung nag-start? Ang syempre, ended. Kaya ang correct answer po natin ay number 2. Sige, number 34 naman po tayo. To live an austere life. Mabuhay daw ng austere na buhay. Ano naman yung austere? Pag sinabi po natin austere, ito po yung parang simple, plain living, yun bang parang hindi marangya, parang normal lang, simple na pamumuhay. Yun po yun, ang mabuhay ng simple. Yun yung ibig sabihin ng ang mabuhay ng simpleng pamumuhay. Yun yung ibig sabihin ng sentence na ito. So, hanapin natin yung kabaliktaran yan. So, pag sinabi natin severe, kasama din siya or parang, dalawa kasi yung parang related meaning ng austere. Pag sinabi natin austere, plain. Pero pwede din siyang severe. Ganon, severe. So, pwede kasing kahulugan ng austere. So, hindi na natin siya isasagot. So, red na agad yan. Pero kapag simple, ganun yung actual meaning ng austere. Kaya, kasing kahulugan din yan. So, hindi natin yan isasagot. Pag sinabi natin inexpensive, ibig sabihin mura or yung bang hindi mahal. So, ganun din yung austere life, hindi mahal, mura lang din. So, hindi na natin isasagot si inexpensive. Pag sinabi naman natin unadorned, ibig sabihin, wala kang mga palamuti, wala kang nilagay, ibig sabihin, yung facade mo or yung actual mo na itsura, yun na yun. Wala kang nilagay ng mga palamuti. So, walang adornment. So, ibig sabihin, simple ang iyong pamumuhay. Kaya hindi na rin natin pwedeng isagot si unadorned. So, ano ang kabaliktaran ng austere? Ang kabaliktaran ng plain living ay
extravagant living. Bakit? Ano ba yung extravagant living? Yung marangya, sobra, excessive, ganun. Kaya ang correct answer po natin sa kabaliktaran ng austere ay 5, extravagant. Again, 5, extravagant. Punta naman tayo sa number 35. Sige. Sa number 35, some puny details of the patrol operations plan are not included. Sabi doon, yung iba daw puny details ay hindi kasali sa patrol operations plan. Hindi nasali. So ano yung meaning ng puny? Puny. Ang puny po, it means small, weak, or maliit, mahina, or hindi ganun ka-importante. So, kasing kahulugan niya na yung weak. Pag sinabi natin weak, di ba, mahina. So, parang parehas na sila ng meaning ng puny. So, hindi na natin isasagot si weak. Kasi nga, kasing kahulugan sila. Ang hinahanap natin, opposite. So, pag puny, pwede na siyang ma-interpret as small, di ba? So, maliit na mga details or yung mga minor details, hindi na isama. So, hindi na natin siya isasagot kasi kasing kahulugan siya ng puny. Pag complex, ang complex naman is parang mahirap or parang masyadong maraming factors na kino-consider. Hindi naman yun parang related sa puny. Ang dalawa na lang pagpipilian, important or significant. Nga, ang ano nga, 'di ba, ang meaning ng puny is small, weak, insignificant, or maliit, mahina, at hindi gano'n kaimportante. So, ano ba yung kasalungat ng importante? 'Di ba important? So, medyo confusing siya kasi important at significant ay parehas na pwedeng isagot. Kasi nga, kasalungat sila ng hindi importante. Pero kasi, kung titignan mo yung specific na definition ng puny, tatlo lang po talaga yung sinabi doon. Small, weak, and insignificant. Kung ang sagot po ay, kung ang tanong po ay Filipino, then mahihirapan ka talagang mamili sa dalawa. Pero kasi, English po kasi siya. Tapos merong word na sinabi dyan, insignificant. Tapos meron pong direct opposite or direct antonym ang insignificant. Ano yun? Siyempre, tatanggalin mo lang yung in. So, ang opposite ng insignificant ay significant. Ibig sabihin, importante, essential, at merong importansya. So, while 4 is pwede siyang answer, pero hindi po siya ang tamang answer. Ang correct answer po natin ay number 5, significant. Again, significant. So, pag na-meet nyo yung word na puny, ang kabaliktaran po nun ay significant. Pag ito po yung choices. Pero pag wala po sa choices yung significant at nandoon si important, isasagot nyo po si important. Ganun po yun, no? Simple lang, di ba? Tapos na tayo sa 31 to 35. Sige, mag-proceed na tayo sa 36 to 40. Ito naman, hindi na opposite yung hinahanap. Sabi doon, for items numbers 36 to 40, choose the word that has the closest meaning of the underlined words. Ibig sabihin daw, yung may pinakamalapit na meaning sa mga underlined words. Nakafocus po siya doon sa mga word na meron lang underline. No? So, ano yung pinakamalapit na meaning sa kanila? Number 36. 36. Joffel expects a perilous journey into an unknown land. Again, Joffel expects a perilous journey, perilous po yan pag-pronounce, into an unknown land. 1, exciting. 2, challenging. 3, safe. Or 4, dangerous. So, bago natin alamin yung meaning nitong perilous, isa-isahin muna natin yung options. Pag sinabi natin exciting, ito yung parang nakaka-excite or parang na gusto mong pumunta doon na parang nai-inspire ka or parang excited ka pumunta doon sa unknown land. So, pag pinalitan mo yan, Joffel expects an exciting or nakaka-excite na journey isang unland. So, yun yung ibig sabihin ng exciting. Pag sinabi natin ito challenging, ayun, challenging, may mga obstacles na kailangan mong i-overcome. So, ibig sabihin, hindi ganun kadali. Pag sinabi natin challenging. So, meron kang mga kailangan surmount ng mga challenges. Yun yung challenging, di ba? Pag sinabi natin safe naman, so ligtas na journey. So, pag natin safe, I think, alam niyo naman yung meaning ng safe, no? Ligtas ka, no? Hindi ka prone sa mga, let's say, danger. Pag sinabi naman ng dangerous, so yun, pag dangerous, di ba, parang maraming
let's say, ano ba yung Tagalog ng dangerous? When we say dangerous, parang, anyway, hindi naman siya kailangan pang i-expound kasi I think it is, parang common na word na ginagamit. Kasi pag dangerous, mostly, related siya dun sa mapapahamak ka, no? So, di ba, ang direct translation in Filipino is yung delikado, di ba? So, delikado daw. So, dyan yung closest sa word na perilous. Pag sinabi kasi na perilous, ang ibig po sabihin niyan ay yung parang dangerous or parang bang an extremely severe journey na dangerous talaga siya. So, kahit pa hindi mo alam yung meaning ng perilous, mapapansin mo naman doon sa mga options na mostly sa kanila ay positive. Isa lang yung parang negative masyado. So, tingnan mo, exciting. O, di ba, nakaka-excite, positive yon. Pagligtas, positive din yon. So, hindi mo siya isasagot. Hindi mo isasagot yung dalawa. Tapos, kung titignan mo, challenging and dangerous. Pag sinabi natin challenging, di ba, parang challenging lang siya, pero hindi naman siya totally nakakapahamak, di ba? Mahirap lang siya, pero hindi gano'n nakakapahamak. As compared to dangerous na talagang delikado. So, ang correct answer po natin ay dangerous. Opo. Ang ibig po sabihin ka ng perilous na journey is yung parang delikado na journey. Kaya nga sabi niya doon, ina-expect daw ni Joffel ng ang isang delikadong paglalakbay sa isang unknown land. Ang context clue niyo po kasi doon ay yung term na unknown land. Ibig sabihin, hindi mo alam yung land na yun. So, hindi mo alam kung safe ba o hindi. Kaya ang term na ginagamit doon ay perilous, di ba? Parang dangerous or hindi ligtas, no? So, ganon. Delikadong lugar. Ganon. Siyempre, di ba, sabi nga sa atin when we are younger, no, nung bata pa tayo, sabi ng mga parents natin na huwag tayong makikipag-usap sa mga hindi natin kakilala. O, di ba? So, mga strange people. Ito, hindi mo din alam. Hindi mo nga kilala, hindi ka makikipag-usap. Ito, hindi mo alam yung land. Tapos, di ba, magiging safe ba yung hindi mo alam na land? Di ba? So, syempre, hindi siya safe. Delikado siya. Kaya ang answer natin ay dangerous. Again, dangerous. Number 37 tayo. The youth must be encouraged to live with integrity and a moral sense and a sense of moral rectitude. Ayan. Sabi niya doon, sense of moral rectitude. Sabi daw, ang kabataan daw kailangan ma-encourage or maudyok na mamuhay na may integridad at merong moral na rectitude. Pero ano ba yung rectitude? Bago tayo pumunta dyan, isa-isahin naman natin yung meaning ng mga nandoon sa options. Pag sinabi nating indecency, ito yung mga malaswa or indecent. Di ba? Pag decent is you follow proper decorum. Pero pag indecent ka, yun bang yung ginagawa mo ay hindi maganda. No? Yung parang malaswang tignan, madumi, no? Everything that is not proper. Yun yung ibig sabihin ng indecency, di ba? So, related ba yung indecency kasi hinahanap natin dito is closest meaning, di ba? Tapos sabi niya, live with integrity. Alam mo naman yung integrity is positive. So, tapos pag integrity ba, kailangan maging indecent ka? Ibig sabihin, magiging bastos ka pag may integrity ka? Syempre hindi. So, hindi mo isasagot yung negative, no? Pag incompetency naman, incompetence is yung hindi ka marunong or parang you lack the skill, no? So, wala kang skill para gawin isang bagay na to, incompetent ka, no? So, hindi ka magaling. So, yun yung incompetency. So, mamuhay daw ng mga integridad at hindi pagiging magaling, no? So, hindi naman siya related sa moral rectitude. So, hindi mo siya pwedeng isagot. Ito naman, disgrace. Ang disgrace, alam naman natin, ay kahihiyan. Mamuhay daw dapat ang mga kabataan ng may integridad at may kahihiyan? Hindi naman. Pwede siguro yung mahiya or parang humility ba? Or parang humility and grace. Pwede yun. Yun bang kailangan rumispeto pa rin yung youth. Pero pag disgrace kasi kahihiyan na yun, parang negative na talaga yung meaning. No? So, hindi natin siya pwedeng isagot. Ang impatient naman ay yung hindi makapag-antay or walang patience, no? So, hindi naman pwede na i-couple mo yung integrity sa impatience, no? So, isa lang naman diyan kung mapapansin mo sa mga options, kahit hindi mo pa alam yung meaning ng rectitude, mapapansin mo na lahat 'yan ng mga options ay negative yung meaning. Impatience, no? Wala kang pasensya, disgrace, kahihiyan, incompetency, wala kang skill or hindi ka magaling. Pag indecency naman, para malaswa, no? So, isa lang naman yung
positive dyan, yung uprightness. Pag sinabi nating uprightness, ito yung mamumuhay ka ng tama or yung parang may tamang paninindigan, gano'n, no? So, yun yung actual meaning ng rectitude. Kasi ang sabi ng rectitude, ang rectitude po, in its direct definition, ay ito pa ay moral and righteousness, no? So, ang correct answer po natin dyan ay number 2, uprightness. Tignan ko muna kung nare-record pa po siya kasi parang nawala na yung blink ng light, no? Titignan ko muna. Ayan, nagre-record pa rin naman siya. Yan, sige. Balik po tayo sa number 38. Sige. Number 38. Sabi doon sa number 38. James eluded arrest by police for 6 months. Eluded daw. So, by 6 months. Sorry. Thanks. So, na-elude niya daw yung arrest. So, bago natin i-define yung actual meaning ng eluded, ano muna yung escape, circumvented, surrendered, avoided, and served. Pag sinabi natin served, syempre, naglingkod ka. So, sabi doon, si James daw ay naglingkod sa arrest. No? So, hindi naman siya mag-make sense pag pinalitan mo yung word na elude. So, hindi na natin siya isasagot. Diba? So, pag sinabi naman nating avoided, ay naiwasan. So, naiwasan ni James ang arrest ng mga police for 6 months. So, pwede natin siyang isagot. Pwede natin isagot yung avoided kasi parang tama siya pakinggan sa sentence. Sige. Pag surrendered naman, sumuko ka. Sumuko daw siya. Sumuko siya sa police for 6 months. Hindi naman yun pwede na sumuko ka lang ng 6 months. Sumuko ka na, automatic yung custody mo nandoon na. So, hindi naman siya pwedeng surrendered. Kasi James surrendered arrest. Hindi mo naman isa-surrender yung arrest, di ba? Ikaw yung aarestuhin. Ikaw mismo yung susurrender if ever. So, hindi natin siya pwedeng isagot. Pag sinabi naman natin circumvented, ito naman yung nakaiwas ka illegally. Nakaiwas ka illegally, no? Nakaiwas ka illegally ng isang bagay. So, pwede natin siyang isagot kasi nakaiwas siya sa arrest, no? Yung escape naman ay yung nakatakas ka, no? Nakatakas ka naman sa arrest. So, ano yung tamang isagot, no? Kung papapansin mo, si number 2 at si number 4 ay parehas ng meaning. Parang nakaiwas sila, no? So, kung titingnan mo, pag parehas kayo yung meaning, hindi naman pwedeng 2 at 4 yung i-answer mo. So, feeling there could be a possibility na hindi sila yung sagot. Kasi pag sinabi natin eluded kasi, pag eluded, although ang meaning nun ay parang totally naiwasan, pero pag sinabi natin in this context, na elude yung arrest, hindi man pwedeng naiwasan mo yung arrest. Kunwari, inaresto ka na, umiwas ka. Hindi. Ang meaning po kasi dun is let's say, nakalusot ka sa arrest. Diba? Pag hindi ka na-aresto, so wala ka. Ang tawag doon ay escape. Ibig sabihin, nakatakas ka mula sa pag-aaresto. Kasi hindi ka nga nila na-aresto eh. So, hindi pwedeng umiwas ka lang. Kasi pag umiwas ka lang, nandyan na sila, nakaiwas ka. Pero pag, kasi di ba yung arrest, kailangan nandun ka. Nandun ka sa actual body. So, nakatakas ka bago ka nila ma-aresto, no? So, pagdating nila doon, hindi ka na-aresto kasi nakatakas ka na. So, yun yung ibig sabihin po ng eluded, nakatakas or escape. Correct answer po natin ay number 5, escaped. No? Number 5. Number 39. Citizens have ambiguous feelings about their role in the community. Again, citizens have ambiguous feelings about their role in the community. 1 joyful, 2 positive, 3 uncertain, 4 unhappy, or 5 unknown. Ano yung dyan? Ano yung sagot natin? Sa closest yung meaning closest or kasing kahulugan ng ambiguous. Isa-isahin muna natin. Pag sinabi kasi natin joyful, ito yung parang, syempre, masayahin ka. Ganun, no? Joyful ka nga, di ba? Masayahin. Pag sinabi natin positive naman, pag positive, syempre, yung predisposition mo sa life is laging, parang doon lang sa kung ano yung magandang isipin, no? Hindi mo iniisip yung mga negative feelings. So, tignan natin. Kung isasagot natin yung 1, citizens have joyful feelings about their role in the community. Oo, so parang masaya sila. Masaya ang kanilang feeling sa role nila sa community. Citizens have positive feelings about
the role in the community. Sige. Pwede siyang, kung papalitan mo, make sense pa rin. Sige. Pag sinabi naman uncertain, hindi sila sure. Hindi ako sure. Uncertain ka. Hindi ka tiyak. Pag sinabi natin unhappy, hindi ka masaya. No? So, hindi ka masaya. The citizens have unhappy feelings or hindi masaya sila sa feelings na role nila sa community. Pag sinabi naman natin unknown, hindi mo talaga alam. No? So, hindi pa talaga nalalaman. Pero ang meaning kasi ng ambiguous po, ang meaning ng sinabi ng ambiguous, ibig sabihin yung unfathomable. Char, ang OA ng unfathomable. Pag unfathomable po kasi parang, hindi pala unfathomable. Ang OA ng unfathomable, parang unsure. Yun bang hindi ka sure sa meaning. Parang it's open to interpretation. So, hindi mo pa alam kung ganito ba yung na-feel mo or tama, ganito ba. It's like, when you say, this statement is ambiguous, ibig sabihin, itong statement na to ay hindi sure ang meaning. Pwedeng maraming meaning. Yun yung ibig sabihin po ng ambiguous. Saan ba dyan yung malapit sa ambiguous? Siyempre, hindi naman yung joyful at saka positive kasi nga, hindi sure yung meaning ng ambiguous. Pag sinabi naman natin unhappy, hindi naman pag ambiguous ka, hindi ka na talaga masaya. Hindi siya pwede. So, dalawa na isasagot mo. Uncertain or unknown. Pag uncertain kasi hindi ka sure, 'di ba? Pero pag unknown, hindi mo talaga alam. Hindi naman pag sinabing ambiguous, hindi mo talaga alam. Hindi ka lang sure. Kaya hindi mo isasagot si unknown. Ang correct answer lang po natin dito ay uncertain. Kasi nga hindi ka lang naman sure. Hindi mo naman sinabi doon na hindi mo talaga alam. So, sabi dyan, citizens have uncertain feelings about their role in the community. Ibig sabihin, hindi sila sure sa nafe-feel nila or sa feelings nila tungkol sa role nila sa community. Yun lang yung ibig sabihin nun. Sige, number 40 na tayo. Malapit na guys. 30 items remaining na lang. No? Number 40. The witness later claimed that he was coerced into testifying. Again, the witness later claimed that he was coerced into testifying. 1 bribed, 2 assisted, 3 convinced, 4 forced, or 5 induced. Pag sinabi natin induced, ibig sabihin, you are under the influence of. Parang ganon. Parang gi-induce na ka to do this, parang gano'n, na-influence ka. Pag sinabi nating bribe, binayaran ka, no? So, binayaran ka, parang the witness later claimed that he was bribed, no? Parang binayaran siya para mag-testify. Ito, influensyahan siya para mag-testify. Ito naman, assisted, ibig sabihin, tinulungan ka, no? Binigyan ka ng assistance. So, the witness later claimed that he was assisted into testifying. So, hindi natin siya pwedeng isagot. Kasi nga, assisted, hindi naman pwedeng assisted. Pag sinabi natin convinced, ibig sabihin, na-persuade ka or na-convince ka para mag-testify. So, lahat sila pwedeng isagot. Pag forced naman, pinili. No? So, lahat, kumbaga, pag mo yung coerced, parang logical pa rin yung meaning ng sentence. Pero kasi, ang meaning po ng coerced ay ito yung bang gumamit ng threat at force para pilitin ang isang tao na gumawa ng isang bagay. So, yun po yung meaning ng coerced. Kaya, dito, the witness later claimed that he was coerced. So, saan dito yung parang pinilit? Di ba, pag induce ka, in-implement naman, hindi ibig sabihin nun, pinilit ka kasi pwede mo pa rin gawin or hindi gawin. Pag convince naman, parang kinumbinsi ka lang, pero nasa sayo pa rin kung gusto mong gawin or hindi gawin. Pag in-assist ka naman, tinulungan ka lang. Pag binayaran ka naman, binayaran ka naman. Mas hindi ka naman pinilit, binayaran ka. So, kung tatanggapin mo yung pagbayad, nasa sayo. Pag sinabi natin forced, ito na yung pinilit ka na. No? Yung forced, pinilit ka na. Kaya yan po yung correct answer natin. So, pag na-meet niyo po yung word na coerced, kasi lagi po yung lagi po yung lumalabas in a legal term, no? Parang coercing the witness, ganon. Pinilit siya mag-testify, kaya nag-coerce. Lagi po yung lumalabas sa court of law or sa parang legal terms na ginagamit ng mga police officers. So parang, ang correct answer po natin dyan ay forced or pinilit. Again, forced or pinilit. There you have it. Tapos na po tayo sa first 10 items, no? 31 to 40. Number 45 to 41 to 45 naman is you determine the most logical sequence of the sentences to form a good paragraph. Ito naman daw,
ipagsusunod-sunod mo daw yung tamang pagkakasunod-sunod ng mga sentence para makabuo ka ng isang maganda or maayos at cohesive na paragraph. Sige, pagsunod-sunurin natin ang mga sentences na ito. So, unang sentence is, the vendor argued that his cart has regularly been there, but the victim get angrier and engaged the vendor to a fist fight. The vendor, after having tried to evade his continuous attack of the victim, pulled a knife and stabbed the victim twice in his abdomen. So, vendor, after daw niyang after niya daw maiwasan yung sunod-sunod na attack ng victim, kumuha daw siya ng knife at sinaksak ng 2 beses yung victim sa kanyang abdomen. So number 3 naman, after buying medicines, tapos siya bumili ng gamot, he hurriedly boarded his vehicle, but while maneuvering, he hit the cart of assorted fruits that resulted in the scattering of the fruits all over the place. Sabi niya, pagkatapos niya bumili ng gamot, mabilisan daw siyang sumakay sa kanyang sasakyan, pero while nagda-drive daw siya, na-hit niya daw yung cart na puno ng mga fruits na dahil doon, nag-scatter or parang kumalat yung mga fruits all over the place. Number 4, the victim, instead of apologizing and helping the vendor, shouted at, cursed, and hit the vendor's face for parking in the wrong place. So yung biktima daw, imbis na maghingi ng sorry at tulungan yung vendor, sumigaw pa at minura at parang hinit pa or sinampal pa sa muka yung vendor dahil daw nagpark sa maling lugar. Yun daw yung number 4. Number 5 naman, on June 28, 2022 at about 8 a.m., the victim parked his motorcycle beside a pushcart in front of drugs medicines. O, di ba? Parang obvious na yung pagkakasunod-sunod. Alam mo na parang yung numbers 1 to 4 ay mga sunod na namang nangyari, hindi pa na-establish kung ano yung mga nauna. So pag ito po yung question, ayan, pag yan po yung question, pagkakasunod-sunod po yung question, hanapin niyo po muna yung mga transitional devices or parang after and then, after that, hanapin niyo muna yon. Pag may ganun po, automatic, hindi na po sila yung unang sentence. Hindi na unang sentence si number 3. Kasi ang unang question sa number 41, which should be the first sentence. At dahil nga meron tayong transitional device na after buying medicines, hindi na siya yung first sentence. Kung titignan mo, the vendor, the victim, instead of the vendor argued, di ba parang siya, mga sunod na siya ng mga sentence. Bakit? Kasi kung iintindihin mo yung mga sentences, malalaman mo na parang may nauna sa kanya. Di ba? So, kailangan intindihin nyo. So, parang obvious naman na ang first sentence natin dito is itong number 5. Para kasi itong parang incident report, no? Parang nag-report pa lang. Yung date at saka yung time. So, ang first sentence po natin ay si number 5. So, ang answer po natin kay number 41 is 5, no? 5 po yung answer natin kay number 41. Paano yung pangalawang sentence? Ito. On June 28, 2022 at about 8 a.m., the victim parked his motorcycle beside a pushcart in front of a small drugstore to buy medicines. Para daw bumili ng medicines. Ayan. Saan dyan yung sunod? The vendor argued. The vendor, after having tried, or after buying medicines. O, di ba? Pagkatapos, di ba, bumili siya ng medicines. So, ang nasunod, tapos na siyang bumili ng medicines. Ayan na. So, after buying medicines, he hurriedly boarded his vehicle. Pero daw, while nagde-drive siya, nakasagasa siya ng cart, no? Ayan. So, ayan na. So, ano yung sunod? So, ang answer natin sa number 42 is number 3, no? So, tapos na, nagkalat na. Ano nangyari dayon? Anong nangyari? Sunod, sabi doon, di ba? The victim, instead na mag-sorry siya doon sa vendor, kasi nga, di ba niya, sagasaan niya yung vendor, sumigaw pa siya at minura at sinampal niya pa sa mukha yung vendor. So ano yung, di ba parang pagkatapos nung nagkabagaan sila, nagkomprontahan naman sila. So ang correct answer natin sa pag number 3 or sentence number 3 is number 4. So answer natin siya number 4. So 5, 3, 4 na. So ano sunod ng 4?
Na pagkatapos niya daw, sinampal niya yung vendor. Ano ng answer doon? Sabi, the vendor after having evade, nag-attack na ba agad? Hindi pa naman. Sabi doon, the vendor argued, sumagot pa yung vendor. The vendor argued that his cart has regularly been there. Lagi nang nandun yung cart niya. Pero mas nagalit yung victim. Tapos, engaged in the vendor into a fist fight. Ibig sabihin, parang, ng suntukan. Yun na yung sunod na sentence, no? That is number 4 na yan. Or yan. Ang sunod na sentence ay nasa number 1. Siyempre, yung last, yung hindi na lang. The vendor, after having tried to evade the continuous attack, pulled a knife and stabbed the victim twice in his abdomen. So, yun yung sunod. So, kung babasahin natin, tignan nga natin kung maganda ba yung sentence. Unahin natin si 5. On June 28, 2022, at about 8 a.m., the victim parked his motorcycle beside a pushcart in front of a small drugstore to buy medicine. Sunod 3. After buying medicine, he hurriedly boarded his vehicle, but while maneuvering, he hit the cart of assorted fruits that resulted in the scattering of the fruits all over the place. 4. The victim, instead of apologizing and helping the vendor, shouted at, cursed, and hit the vendor's face for parking in the wrong place. 1. The vendor argued that his cart, but the victim got angrier and engaged the vendor into a fist fight. 2. The vendor, after having tried to evade the continuous attack of the victim, pulled a knife and stabbed the victim. O, diba? Parang tama naman yung pagkakasunod-sunod at nalaman mo kung ano talaga yung nangyari, no? So, ganun po yung paghahanap ng first, second to last sentence. Kailangan mo hanapin yung mga transitional devices at intindihin mo kung ano yung dapat na susunod pag nahanap mo na yung first sentence. Kasi pag nahanap mo na yung first sentence, madali na lang. Yung pag nahanap mo yung first sentence, madali na i-connect yung second sentence. At pag nahanap mo na yung second sentence, i-connect mo siya sa third sentence hanggang malaman mo na yung buong sequence. Kaya ang answer po natin sa 41 to 45 ay 5, 3, 4, 1, 2. Again, 5, 3, 4, 1, 2. Sige. Number 46 to 55. Ito naman, read the following paragraphs carefully and choose between the given alternatives the best answer to the question. So, basahin mo lang daw yung paragraph at maghanap ka ng kung ano yung pinakatamang answer. Ayan. Sige. So, wait lang po Nawala na naman ang... Sige, tignan ko muna kung nagre-record pa siya. Yes, it's recording. Balik tayo. Sige. Ayan. Babasahin mo lang daw yung paragraph, no? So, corporal punishment, derived from the Latin word corpus, meaning body, refers to a physical punishment. This practice was observed, implemented in other contexts. Ang countess po ay contessa, or yung bang asawa ng count. Ibig sabihin, isa tong title sa British peerage, or ibang may rank ka sa monarchy. Pero hindi po yun yung ibig sabihin yan. Feeling ko, typographical error lang po ito. At ang meaning, ang gusto niya to is countries. So, baguhin na lang natin. Countries. Yan. So, implemented in other countries as early as ancient times. So, sabi niyo doon, galing daw yung corporal punishment from the Latin word corpus na ibig sabihin ay katawan. It refers to the physical punishment or yung sa punishment sa iyong katawan. Ibig sabihin, pananakit sa iyong katawan. This practice was observed daw, no? Ito na daw ay ginagamit at ginagawa sa ibang country as early as ancient times. So, nagsimula pa daw siya ancient times pa, no? So, they come in different forms such as flogging, whipping, and birching. Use of birch twigs. It's ibang parang mga branches of the tree, ganon. So, corporal punishment was not limited to adults. Hindi lang mga matatanda ang nabibigyan ng corporal punishment who commit violations, but also included children who did not do well in their schoolwork. Diba? Yung mga children na hindi maganda yung performance daw sa kanilang school. So, kasama sila sa corporal punishment. Dati pa daw. So, in the early 20th century, teachers in some English schools in some English schools in Scotland beat children's hands using toss, a leather strap with 2 or 3 tails. So, ganun, leather strap siya, tapos meron siyang 1, 2, 3 na parang sinahampas daw yun sa kamay ng children. So, dati daw, in the 20th century, sa England, sa Scotland daw, pinapalo sa kamay yung mga bata na parang leather strap. However,
In the 20th century and early 21st century, public opinion turned against corporal punishment and has been banned in several countries in the Philippines. Oh, so daw dyan, yung public opinion daw or yung karamihan sa mga tao na punishment dapat daw hindi na pinapalo at pinapasatan or ang mga bata in their physical form, no? Tapos, na-ban na in several countries, tapos, in the Philippines, yan. Although, understandable po yung mga mali nito kasi minsan talaga meron tayong mga typographical errors sa mga exam, no? In my experience nga, as when I took the board exam in the licensure examination for professional teachers, ang dami pong typographical errors, no? So, kailangan mo lang talagang intindihin kung ano yung main point. Anyways, continuing. Ang Kongreso daw, has passed a law protecting children from corporal punishment either in schools, home, or community. So, meron na daw batas na nagpaprotekta sa mga bata para hindi na sila saktan physically. Instead, sabi niya, instead daw, napasakitan sila or sasaktan sila, preventive, yung bang hindi preventive, hindi pa nangyayari, ipe-prevent mo na, at restorative, mo ibabalik mo ang disciplinary measures are encouraged in lieu or instead of corporal punishment. So instead daw na pasakitan mo pagkatapos niyang gawin yung isang bagay na masama, dapat daw, turuan mo siya ng bagay ng mga tama at mali bago pa siya mag-commit ng tama ay ng mali. Ganun yun. Sige, so naintindihan naman siguro yung paragraph. What is the best title of the paragraph? So, hanapin mo lang yung parang nagko-correspond doon sa paragraph. Saan dyan daw yung title? Sige daw, ang A. 1. Different forms of punishment. 2. History of corporal punishment. 3. Common punishment in Scotland. 4. The banning of corporal punishment. 5. Birching, a commonly used form of punishment. So, balik tayo na. Ano ba yung sinabi dito? Sabi niya dyan, kung ang sasagot mo ay different forms of punishment, sinabi niya ba dyan yung iba't ibang forms? Diba isa lang yung diniscuss niya dyan? Corporal punishment. Although maraming type ng corporal punishment, different forms ng corporal punishment, isa lang yung diniscuss, corporal punishment. So, hindi pwede nating isagot si different forms of punishment. Pero kung sagot niya is different forms of corporal punishment, pwede sana yun. Pero hindi naman yun yung main point ng paragraph. So, hindi natin siya masasagot. No? So, ayan. History of corporal punishment. Pwede ba yung history? Sinabi niya ba dyan kung saan nagmula? Sinabi niya lang naman dito, saan galing yung word na corporal punishment. Pero hindi niya naman sinabi yung parang, ano ba yan? Hindi niya sinabi kung ano bakit nagkaroon ng corporal punishment, hindi niya naman sinabi yun. Di ba, when we talk of history, paano nangyari ito? Kailan nangyari ito? At bakit nangyari ito? Although sinasagot niya kung kailan nangyari, no? Kailan pa nagsimula, hindi niya naman sinabi paano nangyari, no? So, sino ba yung parang nag-udyok para magkaroon ng corporal punishment? So, hindi natin pwede isagot yung history of corporal punishment. Pag common naman, hindi niya naman sinabi parang yan yung ginagamit lagi sa Scotland. Although, sa Scotland daw, ginagamit yung corporal punishment, pero hindi niya naman sinabi, yun yung common punishment in Scotland. So, hindi natin siya pwede isagot. Ang banning of corporal punishment, pwede natin siyang isagot, no? Kasi, ang sabi niya dito, has been banned in several countries. Yun yung point. Kasi nga, dahil nga, public opinion went against corporal punishment, kaya, na-ban na siya. So, pwede natin isagot. Pag birching is a commonly used form of punishment, hindi naman siya pwedeng title. Kasi parang fact siya na mahanap mo doon sa paragraph. So, hindi natin siya sasagot. Ang correct answer po natin ay the banning of corporal punishment. Para malaman niyo po yung title ng isang paragraph na katulad nito, kailangan niyo pong tignan kung ano yung main idea. Para saan ba yung paragraph nito? Ano ba yung sinasabi niya? Diba? So, ano ba yung gusto niyang sabihin sa'yo? So, ang gusto niyang sabihin is, hindi na dapat ginagamit yung corporal punishment. Kasi nga sabi niya dun sa last, instead, dapat daw gamitin ng preventive and restorative disciplinary measures. Ayun po yan. Sige. I hope naintindihan.
Sige, number 47 na tayo. Number 47. Flogging in the paragraph means, ito yun, nandun yun sa mga forms of corporal punishment. Flogging, whipping, and birching. Ano daw yung flogging? Ano daw yung meaning ng flogging? So, alam na natin na ang corporal punishment ay physical na pagpapasakit. So, alam na natin kasi nga type of corporal punishment ng flogging, so related talaga siya sa physical na pagsakit. Pag sinabi natin calming, pinapakalma mo. O, pananakit ba yung pagpapakalma? Siyempre, hindi. Pag sinabi naman natin charging, parang you are charged with assault or parang kinakasuhan mo. Physical ba yun? Siyempre, hindi rin. Pag soothing naman, ano man yung soothing? Pag sinabi natin soothing, ang soothing po ay parang nakakagaan ng pakiramdam. So, hindi naman nakakagaan ng pakiramdam yung sasaktan ka. Ang beating naman po ay yung sinasaktan ka or parang hinahampas ka, gano'n. Ang smothering naman po ay sinasakal ka, gano'n. Smother, gano'n. Huwag naman po kayo mag-smother ng people, no? Anyways, ayan. So, beating at saka smothering na lang yung pwede nating i-answer. Pero pag flogging po kasi, ang specific na meaning niyan is yung parang hinahampas ka ng kahoy, flogging. Kaya, hindi naman siya pananakal. Kaya hindi na siya pwedeng sagot ang smothering. Ang correct answer po niyan ay beating. Again, pag flogging po ay beating. Again, flogging po ay beating. Number 48. Corporal punishment has been observed as early as, ito, malalaman mo na ito, hindi mo na kailangan kailangan mo, pwede ka bumalik doon sa paragraph. Anyway, nandiyan naman yung paragraph printed naman yan. Balikan mo doon. Hanapin mo yung as early as. Although sinabi dito yung in early 20th century, ang hinahanap natin is kailan nagsimula as early as. To. Basahin mo, early as ancient times. Kung mabasahin nyo dyan, as early as ancient times. So, ang hinahanap natin dito is, ayan, can be observed as early as, hindi natin isasagot sa 18th century kasi hindi naman na-mention doon. Ayan, hindi naman siya na-mention. Hindi din naman na-mention si Jesus Christ at yung schools in most countries. Ang answer po ay ancient times. Very obvious naman po yan. No? Ancient times. Sige. Number 49. What is the central message of the paragraph? Ano daw ang message ng paragraph? Simula tayo sa 5. Corporal punishment cannot be avoided for as long as there are citizens who do not obey. Sinabi ba doon na hindi daw maiiwasan ang corporal punishment lalo na kapag meron pang mga citizen na hindi sumusunod? Hindi naman sinabi doon. Hindi siya na-tackle, guys. So, hindi natin siya isasagot. Corporal punishment is not the best method of handling criminals. Na-mention po ba yung criminal doon? Wala naman pong sinabing criminal dito. Sabi dito, committed violations. Tapos kasama nga yung children. Pag children ba, criminal na agad. Diba? So, hindi necessarily kasama yung criminal doon. So, hindi natin siya sasagot. Ano pa? Corporal punishment is an important part of societal discipline. Sinabi niya ba dito na pag merong corporal punishment, importante na yun sa societal discipline? Hindi din. Hindi niya sinabi doon. Sabi niya, corporal punishment is necessary to impose order. So, kailangan daw yung corporal punishment para magkaroon ng order. Pag walang corporal punishment, walang order, ganun ba yun? Hindi naman sinabi sa sentence. Ang correct answer po natin dito ay, corporal punishment is an inhumane treatment. Bakit masabi natin inhumane? Kaya nga, di ba, nag-asa yung mga tao, sabi nila, public opinion went against corporal punishment. Kaya ngayon, meron ng batas na nagpoprotekta sa children na hindi sila pwedeng saktan physically. Kaya ang correct answer po natin ay, number 1, inhuman treatment. Kasi di ba pag sabi natin human treatment, ito po yung human rights. May dapat tratuhin mo ako bilang isang tao dahil isa akong tao at hindi isang hayop. Ganon. Again, number 50. What value is promoted by the author? Ano yung gustong ipahiwatig ng author? Discipline. Disiplina ba yung promote niyo doon sa last? Sabi niya doon, restorative discipline. So, human rights. Human rights ba doon? Human rights ba yung pinag-ano niya? Obedience ba sa authorities? Submissiveness, diligence, and scoreboard. Siyempre, ang message po doon, tignan mo ang value. Instead, preventative and restorative
disciplinary measures. So makikita naman natin yan dyan. So ang correct answer po natin ay discipline. Discipline po ang correct answer. Hindi po yung iba. Sige. Number 51 to 55 na tayo. Ayan. Ibang paragraph naman ito. The same pa rin po doon na hanapin mo lang yung mga answers sa questions doon sa paragraph or iintindihin mo lang yung paragraphs. Research by scientists has revealed that sing-song cadences of baby talk, those rhymes and rhythms and half-nonsense words that parents observe in their children could be an essential step in the progress of learning to speak. Sabi doon, research daw ng mga scientists ay nakita nila sa kanilang research na ang mga sing-song cadences of baby talk daw or yung mga rhymes or rhythms or yung mga hindi naman naiintindihan ng mga words na napapansin ng mga parents sa children ay pwede daw maging essential step sa progress ng pag-learn ng ita. The research also looked at babies with good hearing whose parents are deaf and cannot communicate with them in verbal form. Sabi niya, meron tinignan ng research na yun, yung mga baby daw na magaling pandinig kahit yung mga parents nila ay bingi. Tapos hindi makakapag-communicate sa kanilang verbal form. Ibig sabihin, hindi sinasabi. So parang bang, sabi niya dyan. However, these parents may start communicating with their babies using rhythmic set of hands movements. So, meron kaya pong rhythm, meron pa rin rhythm na set of hand movements. So, instead of verbal, rhythmic naman na hand movements, no? It was found out, nalaman daw na ang babies are born with innate sensitivity to particular kinds of rhythmic speech patterns adults use to talk to them. Sabi na doon na ang mga baby daw ay pinanganak na may natural na sensitivity sa mga specific na kinds of rhythmic speech patterns na ginagamit ng adults sa kanila. It also seems that children are innately disposed to pick up speech patterns, speech rhythms from their parents and begin to babble before learning to form real words. Sabi doon na it seems daw or parang ang mga bata daw ay merong natural na kakayahan para ma-pick up na may natural silang kakayahan para ma-pick up yung speech rhythms ng kanilang nakukuha sa parents. Kaya nagbababble sila kahit hindi pa sila marunong magsalita. No? So nakukuha nila yung rhythm ng paano pagsasalita. The implication is that when parents use a specific sing-song language talking to their babies, they may themselves be responding to human or normal human development process. So, ang implication daw ng ito is pag gumagamit daw yung parents ng isang specific na sing-song language na pakipag-usap sa kanilang mga baby, pwede daw na sila mismo yung nag-respond sa normal human development process. But, pero, ibang scientist daw ay naniniwalang ang babbling daw ay walang kinalaman sa language. Tapos, pwede daw na ito ay resulta lang ng random na pag-open at pag-close ng mouth at jaw ng mga bata. Yung mga wala lang. Random lang. Walang kinalaman. So, ano daw yung pwedeng best title ng paragraph? Baby talk? Hindi naman pwedeng makover yung baby talk nun kasi kasama naman yung parents' rhythmic patterns. How babies learn to talk? Hindi naman sinabi doon na dahil doon makaka-baby. And half rhyme, hindi naman siya nagdi-discuss sa paragraph, no? Speech development, hindi naman sinabi din yung speech development, although meron sabi niya siyang progress of learning to speak, pero iba yung speech development. So, ang correct answer po natin dito ay sing-song cadences of baby talk. Kasi andito po siya sa topic sentence. Ayan o, sing-song cadences of baby talk. Nandun po siya sa topic sentence. Number 52. The writer implies that parents who are deaf, yung mga mga bingi na parents are, communicate more often with their babies than hearing parents, prefer not to use sign language when communicating with their babies, enjoy similar strategies to communicate with babies as hearing parents, and use rhythmic hand movements when talking to their babies just like adults, have babies begin to babble at earlier than those of hearing parents. Communicate more often. Sinabi ba doon na mas madalas makipag-usap ang mga deaf or mga binging parents sa kanilang baby? Hindi. Hindi sinabi doon. Prefer not to use sign language. Ibig sabihin daw, prefer na hindi gamitin yung sign language sa mga babies. Hindi natin siya pwedeng isagot kasi nga bingi sila. Ang
kanilang way of speaking to their children is sign language lang. So, they prefer to use, not to use, no? Employ similar strategies to communicate with babies as hearing parents. Pareha daw yung strategy na ginagamit sa mga parents na nakakarinig. Siyempre hindi. Magkaiba kasi bingi nga sila. So, hindi natin sila pwedeng isagot. Use rhythmic hand movements. Pwede. Babies begin to kanang i-force mo daw yung baby na mag-bubble kahit earlier age daw nung ng mga hearing parents. Hindi natin siya pwedeng sagot. Ang sagot po natin ay use rhythmic hand movements. Diba ginagamit nila yung hands para sa sign language when talking to their babies just like with adults. Tignan natin dito. Oh. Ayan. However, these parents may start communicating with babies using rhythmic hand movements. Nakapansin-pansin naman doon. Ayan. Number 53 na tayo. The writer says that research into baby talk, 1. Baby talk is a response to an evolutionary impulse. 2. Proves conclusively, hindi sinabi dun yung conclusive, alam natin, has nothing to do and may simply result. Ibig sabihin, pwede lang, hindi agad conclusive, no? So, hindi natin siya isasagot. So, yan. Implies that babbling is an integral part of the development of speech, suggests that babies instinctively copy the speech pattern of parents, or 5, is essential if we are to understand speech patterns of babies properly. So, wag na natin pong pahirapan ng ating mga sarili. Kasi sabi ng writer, ang research daw into baby talk, nagsasabi daw doon na, ayan, o, di ba? Ayan, innately predisposed. Sabi niya, children are innately predisposed to pick up speech patterns from their parents. Ibig sabihin, nakukuha nila agad yung mga speech rhythms not from their parents. So, ang correct answer po natin dyan ay ito. Suggest that babies instinctively copy from their speech rhythms of parents. Nandun na po nakasulat. So, kailangan na lang natin siyang ibalik. So, ganun. Konti na lang tayo, guys. Tingnan ko muna kung nag-record pa tayo. Yes, we're still recording. Yeah, kasi nawawala-wala po yung internet namin, kaya tinitingnan ko siya every once in a while. Number 54. Sing-song in the passage means, ano daw yung meaning ng sing-song sa passage? A formal gathering of singing. Hindi naman kasali yung singing doon. Although, rhythmic patterns yung sinasabi doon. Pero hindi naman sinabi na may gathering of singing. Verse marked with regular rhythm and rhyme, pwede. Involuntary musical imagery. Wala namang sinabing imagery doon. Hindi naman kasama yung imagery. So, hindi natin siya isasagot. Way of speaking in which the voice continuously rises. Pataas daw yung voice. Hindi naman sinabi doon. Wala namang sinabi na tumataas yung boses mo. Yan. Voice marked by a wide range of animated pattern of pitch. Hindi naman po na-mention yung pitch doon, no? Ang na-mention lang po doon ay ang rhythm at ang rhyme. Kaya ang correct answer po natin ay rhyme. Tignan natin dito, oh. Ayan. Balik tayo sa paragraph. Ayan. Sing-song cadences of baby talk, those rhymes and rhythms and nonsense words. Ayan doon yung sing-song, di ba? So, mahanap nyo doon yung sagot. And then, last numbers of 51 to 55. According to the author, babies are born with, ang babies daw ay pinanganak with, 1, good hearing even if their parents were deaf. 2, deaf ears until they reach late infancy period. 3, involuntary impulses as part of their survival. 4, systematized response when presented with sign language. Or 5, innate sensitivity, particular kinds of rhythmic speech patterns. Ayan. Hindi naman sinabi doon na maganda pa rin yung hearing nila kahit may deaf parents sila. In fact, kung titignan mo, yan dyan, babies are born with, hanapin natin dito yung babies are born with. Ayan. It was found out that babies are born with an innate sensitivity to particular rhythmic speech patterns adults use to talk to them. No? So, hanapin na lang natin yung innate sensitivity sa number 55. Ayan. Nandito po sa number 5. Number 5, innate sensitivity to the particular kinds of rhythmic speech patterns. Ang correct answer po natin ay number
5, innate sensitivity to the particular kinds of cis or rhythmic speech patterns. Lahat po ng answer natin ay makikita doon sa paragraph. So pag nandoon po sa paragraph, yun na po yung isagot nyo. Kasi sometimes, no, although meron tayong nakikitang implied meaning, it doesn't necessarily follow the statement that is being asked. So kailangan po maging sure tayo or maging parang, what I call this, alam natin kung saan tayo sasagot. Ang correct answer po natin ay number 5. So kung ano lang yung po yung nandun, wag na po tayong lumagpas. No? Do not read beyond the text. Read within the text. Hindi naman po tayo naghahanap ng intertextual text analysis. Ang ginagawa lang po natin is yung comprehend ba yung text na binabasa. Ayan po, tapos na po tayo sa numbers 51 to 55. Let's proceed to 56 to 60. Nakikita ka? Ayan, sige. For items 56 to 60, the direction is, in each of the following sentences below, there are 4 underlined words or phrases marked 1, 2, 3, and 4. Choose the number corresponding to the underlined word or phrase which you think has an error in grammar, usage, punctuation, spelling, and capitalization. Choose 5 if you think there is no error in any of the underlined parts. So, gagawin nyo lang daw dito is, hanapin nyo daw doon, mamimili lang kayo doon sa 4 na underlined words. So, hindi nyo na isasali yung mga hindi underlined. Nandun lang yung ibang words para sa context. Pero pag wala naman daw mali, you choose number 5. So, hanapin mo daw doon yung corresponding number na nandoon sa underlined words kung meron bang mali sa grammar, usage, punctuation, spelling, or capitalization. Proceed to number 56. One of the suspects in the murder case refused to plead guilty upon advice of his counsel. Or number 5, no error. Ayan. Sige nga, naman nga natin. So, 4 lang yung pagpipili natin. No. To plead, advice, counsel, and no error. So, one of the suspects in the murder case refused daw. Ibig sabihin, tumanggi siya na mag-plead ng guilty. So, tama yan. To plead guilty. No? To plead guilty. Tama yung to plead. Upon advice of his counsel. Tama rin si counsel kasi yung counsel is parang attorney or parang nag-a-advise sa'yo. Tapos, ang problema natin dito is yung word na advice. Bakit? Kasi ba, ang hinahanap dito, advice na, yun bang binigyan ka ng parang recommendation or binigyan ka ng dapat mong gawin. Yun yung ibig sabihin ng advice. Ang advice po kasi na ang spelling is verb. Ibig sabihin, ang act of advising. Pero dito, upon advice. Ibig sabihin, nabigyan na siya ng advice. So, ang advice dito is noun, hindi verb. Ang correct spelling po dapat niyan ay advice. Ayan. Kaya ang may wrong po dito ay number 3. Ang correct answer po natin ay number 3. Dapat po advice na noun, hindi advice na verb. Sige, number 57. The police are left wondering as to the motive of the suspect for slaying the victim. Ang options natin ay 1, left, 2, wondering, 3, motive, or 4, slaying, or 5, no error. Hanapin natin yung error dyan. No? So, kung titignan mo, the police are left wondering, or naiwan daw ang mga police na nagwa-wonder kung ano yung motive ng suspect for slaying the victim. Meron po tayong subject at may verb naman po. At meron naman tayong object. No? So, ito pong 57 ay walang mali. Wala po, hindi po mali ang left. Ang left po kasi naiwan. Wondering. Ay, meron palang mali, guys. I stand corrected. Mali po ang spelling ng word na wondering. Bakit? Kasi yung wondering na W-A-N-D-E-R-I-N-G ay, what do you call this? Parang gumagala. No? Gumagala or in our term pa sa Bisaya, naglaag or gumagala. Gumagala po yung
what they call this, mga pulis. Naiwan daw silang gumagala sa motive. Ang motive naman po kasi, 'di ba, hinala or parang ano yung reason kung bakit pinatay yung victim. So, ang correct answer po natin dito ay wondering. Bakit? Kasi ang correct spelling po dapat niyan is yung word na wondering. Ibig sabihin, nag-iisip sila kung ano ba yung motibo ng suspect. Pag yung wondering po na W-A-N, ano po yun? Parang gumagala sila or parang nagpakalat-kalat, no? So, mali po yung word na wondering. I stand corrected po. Siguro, hindi ko lang, nakalimutan ko lang yung answer. Sige, anyways, number 2 po yung correct answer natin, wondering. So, mali po yung wondering. Dapat po, wondering na W-O-N. Sige. Sige, number 58 na po tayo. Frightened, the little boy screamed loud as his neighbor's Doberman dog attempted to A him, no error. 1 frightened, 2 loud, 3 neighbors, 4 attempted, 5 no error. Although kasi itong sentence na to, medyo confusing siya kasi hindi kompleto yung sentence. No? Tingnan mo, his neighbor's Doberman dog attempted to him. Kasi him, di ba? So, ito po, feeling ko typographical error lang. Tapos ang meaning nito is parang attempted to attack him. Parang ayan po yung ibig sabihin niya. Anyway, hindi naman po siya underlined, so wala na siya sa problema natin. Yung word po na frightened, pwede po yan. Pwede po yan. Kasi parang, ano lang yan eh, parang dinidescribe lang niyo yung little boy. Adjective po yan sa little boy. Minomodify niyo yung little boy. Pwede yan. Yung scream loud, ang dinidescribe po ng loud ay yung scream. Ibig sabihin, masyadong malakas ang kanyang pagsigaw. His neighbor's Doberman dog. Ito pong neighbors with an apostrophe S, possessive po siya sa Doberman dog. Ibig sabihin, siya yung may-ari ng Doberman dog. Attempted naman po ay tama rin. Po tayo mali dyan. Titignan po natin. Itong little boy, ang nag-describe sa kanya is frightened. So, frightened po dito is an adjective. Pero ito pong screamed at loud, ang dinidescribe po ng loud ay yung pagsigaw. Ibig sabihin ng scream. Yung scream po. Pero, if titignan natin, ang scream po dito ay verb. Verb po. Verb ang scream. Tapos, verb. Tapos, di ba, kapag ang nag-describe sa verb, magiging adverb na po siya. Di ba? Adverb na po dapat si loud. Adverb. Loud. Pero kay verb man po ito, di ba nga ang adverb po ay dapat i-describe niya yung verb. So, dapat po, kasi di ba ang adverb describes a verb, an adjective, or another adverb. So, pag sinabi pong loud lang po, adjective lang po yun. Hindi po siya adverb kasi pag sinabi mong loud, she is loud. Kunwari ganon, maingay siya, she is loud. Ang dinidescribe ng loud is she. Or for example she is loud. Ayan. Ito, yung loud dito, adjective. Bakit? Dinidescribe niya, itong si she. Si she, di ba pronoun? Ayan. So, parang noun or pronoun pa rin yung dinidescribe ng adjective. So, hindi siya adverb. Pero in this case kasi, verb yung dinidescribe niya, kaya siya nagiging adverb. Pero pag adverb ka po, kailangan magiging li. Kunwari, paano siya sumigaw? Malakas. Gaano kalakas ang sigaw niya? Malakas. Ganon. So, dapat, scream loudly. Loudly po yung tamang answer. So, ang mali po dito ay yung word na loud. Kaya ang correct answer po natin ay number 2. Sige. Number 59. Konting-konti na lang, guys. 11 items na lang. 11 items na lang. Last summer, my cousin and I packed the tent, the sleeping bags, and a cooler-filled food and headed north. No error. 1, my cousin and I. 2, the tent, bags. 4, the cooler field. Or 5, no error. Ano pa yung sagot natin dyan? Tama po yung my cousin and I, no? Tama po siya because it is in, ang aking cousin at ako, no? So, tama siya. Subject sila, no? Pwede yon, tama siya. Pack daw yung tent. Tama naman yung the tent. Kasi isa lang yung tent na ginamit nila.
Ayan, so the 10, tama din yan. Bags. Ang problema lang po natin dito is itong cooler field. Ano yung cooler field food? Ibig sabihin, kung itintindi mo siya, cooler field food. Ibig sabihin, yung food daw, itong food, ay puno ng cooler. Kasi nga, food, kung i-structure natin siya in the parang simple structure, food filled cooler. Ganon. Ay, food filled, iba na yon pag pagdudugtong. Pero yung food daw, puno ng cooler. Kasi cooler filled food. No? Ganun yung meaning nun. Yung food daw, puno ng cooler. Eh, hindi naman yung meaning. Di ba ang gusto na, yung cooler na puno ng food. So, dapat, food filled cooler. No? So, ganun dapat yung pagkaka-perform. Ganyan, no? Food filled, ganyan dapat yung proper form niya. Cooler. Ayan. Cooler. Ayan, tignan mo. Food filled. Ibig sabihin, puno ng food ang cooler. Kasi ito, cooler filled. Cooler filled food. Puno daw ng cooler yung food. Hindi naman yun pwede. No? So, ang mali lang po dito ay cooler filled. Although, dapat ganun, meron pa tong hyphen. No? Yan po yung correct answer. Kahit palagyan mo ito ng hyphen, hindi pa rin siya magiging tama kasi cooler filled pa rin. Ibig sabihin, puno yung food ng cooler. Pwede ba yun? Yung food lagyan mo ng mga cooler? Hindi naman pwede, no? So, ang answer po rin po dito ay food-filled cooler dapat. No? So, ang mali po dyan, itong cooler filled. So, option number 4. Yes. Number 16 na tayo. Although it usually has soft bodies and muscular feet, some mollusks also have hard sheet. No air. 1 it, 2 soft bodies, 3 muscular feet, 4 also have, or 5 no air. Asan dyan po yung mali? Saan po dyan yung mali? Although it usually has soft bodies and muscular feet, some mollusks also have hard sheet. No? So ito, na yung subject, usually it has soft bodies. Ayan. So tignan mo ha. It, singular, usually has, singular pa rin. Tapos ito, soft bodies. Plural na yung ginamit niya. So, dapat ito they or parang yun. So, singular ito. Tapos dito, plural na. Ito tama naman kasi muscular feet, may feet yung mga mollusks. Pero soft bodies, madami ba silang body? Syempre, tag-isa lang sila ng body. So, ang mali po dito, kasi tama naman yung also have. Kasi mollusks naman yung subject. Ito po yung subject ha. Tapos, kasi madami po itong sentence fragments. Ito, some mollusks, yan po yung subject, also have. Ang have po dito is plural kasi nga plural yung mollusks. So, tama ito. Walang mali dyan. Ito, walang mali sa muscular feet. Kasi pwedeng dalawa naman yung feet, no? Kaya, dalawa yung foot, kaya feet. Pero itong soft bodies, madami daw silang bodies. So, ang correct answer po dyan ay soft bodies. Mali po yung soft bodies. Kasi dapat, although it usually has soft body and muscular feet, ay hindi. Pwede pala siya, guys. Kasi yung it kasi is parang, it is a pronoun na ginagamit sa mga hayop. Tapos wala siyang parang plural form. Kasi unlike she, or they, ganun. Pero sa mga animals kasi, wala siyang they. No? So it. So, although it usually has, tas na-specify naman niya dito yung some mollusks. So, wala pong mali dito. Again, I correct myself. Wala pong mali sa number 60. Wala pong mali sa number 60. I correct myself po. Yan. Sige. Tama po ito. Kasi yung it po, although singular siya, hindi man po kasi siya pwedeng lagyan ng its. Kasi pag its, iba na yung meaning. So it po kasi is a general, plural man yan or singular, na pronoun para sa mga animals. No? So hindi pwedeng patulad mo siya sa tao na although they, hindi yan pwede they. No? So tama po pala yan. Tama po yan. Number 5 po, no error. Yay! Last 10 items na lang tayo. 61 to 70.
Last 10 items na lang po, kapit mga NAPOLCOM passers. So 61 to 65, fill in the blanks with the correct words to complete the sentence. Fill in the blanks with the correct words to complete the sentence. Ito naman, hanapin mo yung ano yung tamang word na gagamitin. 61. The older scouts are blank over the younger scouts who are looking blank due to the slippery and blank plants in the forest. 1. Weary, wiry, wiry. 2. Weary, wiry, wiry. 3. Wiry, wary, weary. 4. Wary, weary, wiry. Or 5. Wary, eerie, wary. Alam na natin ito, hindi nakasama yung eerie. Kasi yung eerie kasi parang nakakatakot na parang subtle and parang sheer, ganon. So, hindi natin siya pwedeng isagot. Hindi yan masasagot, no? Kasi nga, among the choices, siya lang yung naiiba at hindi talaga masasagot si Eerie. Kasi daw, the older scouts are over the younger scouts. Ano daw yun? Sige. Ano ba yung weary? Pag sinabi natin weary, pagod or mukhang pagod. Pag wiry naman, ay yung parang wire, from the word wire, parang wired, matatalas, or parang mga pataas, or parang strings, ganun, parang strings. Wire, parang from the word wire ba, parang strings. Pag wary naman, ito naman yung cautious, or parang mapag-ingat, no? So, saan dyan yung tamang gamitin? The older scouts are blank over the young scouts. So, pwede dito yung wary, kasi nga, cautious na sila, or parang mapag-ingat na sila sa younger scouts, na mukhang, ano daw, are looking pagod na daw, or parang weary due to the slippery and wiry plants, no? Kasi nga yung parang string plants, ganon, slippery and wiry plants. So, ang sagot po natin ay wary, weary, and wiry. Asan po dyan yun? Worry. Number 4 po ang ating correct answer. Again, number 4 ang ating correct answer. Number 62. Couples who enter into an intimate partnership, blank of love, cannot blank a relationship that would lead to a blank marriage. Ano po yung sagot natin dyan? Isa-isayin po muna natin. Void, void, avoid. Although tapos na po parang na-discuss na po ito in the previous weeks, no? Previous discussions. I-remind na lang po natin. Yung void po ay yung parang empty or walang kawalan. Ganon, parang empty. Pag sinabi naman nating avoid, iniiwasan. Pag sinabi nating devoid, kulang. Ibig sabihin wala, kulang, ganon. Sabi niya, couples who enter into an intimate partnership na walang love, ganon. So parang ito, devoid, kasi parang kulang or wala. No? So it lacks. A couple daw na magpasok sa intimate relationship na walang love, cannot, ito naman, a relationship, ito hindi maiiwasan or cannot avoid a relationship that would lead to ano nga yung isa? Hindi pwedeng devoid pa rin. Kasi, kung devoid pa rin, parang kulang na marriage, ganon? Parang empty na marriage. Kaya ang sasagot po natin ay devoid, avoid, void. Hanapin natin dyan. Devoid, avoid, void. Devoid, avoid, void. Ang correct answer po natin ay number 5. Again, correct answer po natin ay number 5. Sige. Number 63, konting-konti na lang talaga guys. Kapit, mga kapatid. Number 63. Due to influenza, he suffered for the whole, it speaks of the time, the whole week, no? Week. He was masyado daw siyang mahina. Ano naman yung week na mahina? Week. To up. Blank. So, ano yun? To wake up for the parade. So, hanapin natin yung week, and wake. Week, and wake. Week. Ito daw. Dalawa lang yung pagpipilian natin isasagot hindi na natin isasagot si 2 and 3. Hindi natin isasagot si number 5. So, week, and hindi natin isasagot si number 1. Ang correct answer natin ay number 4, week, and wake. Ayan po. Sige. Number 64. The bereaved children realized the blank of their financial trouble when they found out their father's extensive blank after the latter's blank. Ano ba yung answer dyan? 1, debt, depth, death. 2, depth, debt, death. 3, death, depth, debt. Depth, death.
5, depth, debt, death. So, hindi natin pisagot itong dalawang death, no? So, hindi naman pwede na dalawang beses siyang namatay. Hindi pwedeng dalawang beses nagkautang, so hindi natin isasagot yan. Bereaved children realize the blank of their, kung gano'n na daw kalala ang kanilang financial trouble. Ano po yung lala? Death. Yan, the depth of their financial trouble. Bakit na sila may financial trouble? Kasi yung papa nila merong extensive na debt. Ano yung debt? Utang. After the latters, ano na yung papa? Death. Kasi nga, bereaved. Ano yung bereaved, no? Yung bang naiwan, no? So, ang answer natin ay death, debt, and death. Asan dyan yung death, death, and death? Ayan. Correct answer po natin ay number 2. Again, number 2. Last number tayo sa number 61 to 65. Ito na. Right after, blank after her graduation blank, she prepared to blank a letter of thanks to her parents. Ayan. Pag sinabi natin right or kaka just after the graduation, ano po yung word na right? So, pipilian na lang natin is yung 3 at saka 5. Wala na po yan. Wala na po yung number 1 and 2 and 4. Wala na din po yan. Hanapin natin. Ayan. Right after her graduation right. Diba yung right po, yung ceremony. Graduation right. Magkabaliktad. Wait lang. Typographical error. Right after, pagkatapos daw ng ceremony ng kanyang graduation, she prepared to, ano ba yung ginagawa mo sa letter? Siyempre, sinusulat. Ang spelling nun ay, write a letter for her parents. Kaya ang correct answer po natin ay, write, and right. Di ba? Magkakatunog po sila. Ito yung tinatawag natin homophones, no? Magkakatunog pero magkakaiba yung meaning. Yes. Ang correct answer po natin ay number 3. Last 5 sentence na lang po tayong kabit, mga kapatid. So number 66 to 70 naman ay hanapin mo yung most grammatically correct sentence among the 5 given choices. So bago ko yung ituloy, tignan ko muna kung nagre-record pa. Yes. Nagre-record pa rin. Sige, continue tayo. Ayan. 66. Ayan. 1. NAPOLCOM will mail the report of rating to the examinee's mailing address. Ang subject dito ay NAPOLCOM, tapos sila daw yung magme-mail. Mail, ito yung mail. Verb, ito daw yung object. Tapos meron pang another receiver of the object. Kaya nga ito tinatawag natin na Ayan, another receiver. So, medyo ambiguous ang statement ng number 1 kasi parang dalawa yung recipient ng verb. Diba? Marireceive na ang magme-mail ang NAPOLCOM. Ano yung i-mail? Ang report of rating. Ang report of rating, saan ibibigay? Sa mailing address naman. So, medyo ambiguous siya. So, grammatically, ang structure, syntactic structure niya ay pwede, pero yung grammar niya po ay medyo ambiguous. Hindi natin niya isasagot. Hanapin nyo lang yung subject, verb, at ang object. Again, ang subject po ay yung topic. Tapos yung verb po ay yung action word. At yung object, yung receiver ng action. Hanapin nyo lang po yan. Mail to the examinee's mailing address is the NAPOLCOM's report of rating. Ito, mas pinahirap yung sentence, no? Parang binago niya yung order, pero ganun pa rin. Number 3 naman, report of rating will be mailed to the examinee's mailing address. Nawala na yung kung sino yung magme-mail. So, wala nang subject. So, wala na yan. Number 5, report of rating will be mailed by NAPOLCOM. Ito naman, pwede naman siya, pero nasa huli yung NAPOLCOM. Yung NAPOLCOM naman yung magbibigay ng action. Dapat ka subject, verb, object. So, hindi nasunod po yung SVO natin na structure. So, hindi na natin isasagot si number 5. Tingnan po natin yung number 4. NAPOLCOM's report of rating, ito, ang report of rating daw ng NAPOLCOM, ayan yung subject natin yan, will be mailed, ito yung verb natin, to the examinee's mailing address. So, ito na yung object natin. So, di ba? Mas gi-simplify niya yung subject, yung verb, at saka yung object. Kaya ang correct answer po natin dito ay number 4 po. Number 4 po ang ating correct answer sa number 66. Number 67. 1. Required to hurry for the program, the employee's menu came in late. Required for the hurry, hindi po nagme-make sense ang number 1. So, hindi na natin po yan isasagot, no? Number 2. The employees are required to hurry for the program, but the menu came in late. Pwede siya, no? Ayan. Required sila, pero late yung menu dumating. Sige, pwede siya.
Number 3 tayo. The employees came in late for the program, but the menu is required to hurry. Ang menu daw, yung required na magbilis or parang bilisan. Hindi naman pwede yon. So, hindi natin sasagot si number 3. Obvious na hindi siya sagot. Number 4, the program is required to hurry. Ay, dun pa lang, mali na tayo. Kasi yung program daw ay nag-require na bilisan. Magbilis daw yung program. Eh, hindi naman tao yung program. Hindi natin yung isasagot. So, we are between 2 and 5. Pero tingnan natin yung 5. The menu came in late, but employees are required to hurry for the program. Diba? Parang nag-make sense siya. Bakit? Kasi nga, late na dumating yung menu, pero required pa rin na ang kanilang galaw para sa program. Pero ito, pinakita niya dito na required daw sa program, pero dumating ng late hindi niya na-establish yung thought, no? Hindi na-establish yung thought sa number 2. Mas nag-make sense ang number 5. Ang correct answer po natin ay number 5. Kasi nga, the menu came in late. Late dumating yung menu, pero ni-require pa rin sila na bilisan para sa program. Ito naman, ni-require na sila na bilisan para sa program, pero dumating ng late yung menu. Although the same siya, yung structure po ng number 5 ay mas nag-make sense. Kaya ang correct answer po natin ay number 5. Last 3. 68. The flooding of typhoons Pedring and Ariel was again recently tested the ingenuity of the Filipinos. Ito po, heavily grammatically wrong. Recent typhoons, tama po yan. Tama po yung part na yan. Kasi wala po siyang na-violate na grammatical rule. Was again recently. Ayan, was again recently. Or once again po dapat siguro yan. Once again. Ayan, tanggalin natin yung recently. Tapos, tested dapat yan. The ingenuity of the Filipinos. Ganon. So, dapat yan po yung tamang structure. So, mali na po ang number 1. Kasi dapat, tapos na, di ba? The recent. Ganon. Tapos na nangyari. Once again. So, dapat past tense yung gagamitin. So, mali yung pagka-structure ng number 1. Tingnan natin yung number 2. Again, the recent flooding for typhoons Pedring and Ariel tested the ingenuity of the Filipinos. Tama naman po yung pagka-structure. Pero again, ano po siya, parang continuing, o baga, fragment sentence, diba? Hindi siya tuloy. So, sana, nagsimula tayo sa subject. Ano ba yung subject? Yung flooding of the typhoons of Ariel. Hindi po yung again. So, hindi natin sasagot sa number 2. Sa number 3, the recent flooding for flooding of typhoons. So, dun pa lang. The recent flooding for flooding of typhoons. Dun na. Alam mo na hindi siya isasagot kasi flooding for flooding. Ano yung flooding for flooding? Number 4 and 5 na lang tayo. With the recent flooding for typhoons, mali na agad. Reason for flooding. So, ang natitira na lang po natin ay number 5. The ingenuity of the Filipinos was again tested with the recent flooding from typhoons, Pedring, and Ariel. Diba? Maganda siya pakinggan at structured siya. Sige. Ang correct answer po natin ay number 5. Last 2 items na lang po tayo, 69 and 70. 1. Helping families sustain their source of livelihood. Coffee cookies are thereby being the province now. Ito, dapat may comma dito. So, mali na si number 1. Kasi walang pause. Tapos, yung thought naman ay parang separated. So, hindi natin siya pwedeng isagot. Being widely sold. Ano po yan? Now being widely sold outside the province. Sige, pwede yun. Thereby helping families sustain their source of livelihood are coffee cookies. Hindi pwede yun. Kasi yung nagkabali-baliktad na yung subject, verb, at saka object. Hindi natin siya isasagot. Number 3. Thereby helping families sustain their source of livelihood, coffee cookies are now being widely sold outside the province. Thereby helping. Nauna yung effect bago yung cause. O di ba cause and effect tayo? Hindi pwede yan. So 4 and 5 na lang. Coffee cookies are now being widely sold outside the province, thereby helping families sustain their livelihood. O, diba? Dahil nakabenta ng madami yung coffee cookies, ngayon natutulungan yung mga families sa kanilang livelihood. So, pwede natin isagot sa number 4. Number 5, being widely sold outside the province, now are coffee cookies. Ito, medyo problematic po yung pagkaka-construct. Kaya obvious na obvious, ang answer po natin ay number 4. No? Nauna po yung cause po yung muna, at saka yung effect. Ano yung cause? Nabenta yung cookies ng madami, kaya natulungan yung mga pamilya. Last number na tayo, guys. Para sa set na ito,
Your dog stays happy and healthy, making ensure of a caring pet parent. Ito po, tanggal na po talaga siya kasi making ensure. Ano po yung making ensure? Making sure dapat. Pero yung pagka-construct na entire sentence ay mali po talaga siya. Hindi natin sasagot si number 1. Number 2, making sure that your dog stays happy and healthy means being a caring pet parent. Pwede natin sagot yan. Kasi tama yung pagkaka structure ng sentence. Number 3, caring pet parents meaning, caring pet parent means making sure that your dog is being stays. So dito pa lang, is being stays, wrong na po siya. No? So hanapin niyo po yung mali sa sentence, mali na po. Is being stays, dapat stays happy, wala po yung is being. Number 4, that your dog stays happy and healthy means making sure being a caring, hindi na po siya. That your dog stays happy, hindi po nagsisimula ang sentence that your dog. Ganon. Number 5, being a caring pet parent means making sure that your dog stays happy and healthy. Kaya ang sagot po natin dito ay 2 or 5. Ano yan? Making sure that your dog stays healthy means being a caring parent. O, di ba? Pag pinapaano mo daw yun, inaalagaan mo daw yung dog mo at pinahayaan mo siyang happy and healthy, nagiging caring pet parent ka daw. Pero di ba hindi, baliktad. Kasi ang pagiging caring parent ay nangangahulugan na mini-maintain mo na happy at healthy ang iyong dog. No? So, hindi na si number 2. Ang correct answer po natin dyan ay number 5. Being a pet parent with the dash po, yan po yung tamang structure, means making your dog happy and healthy. Ayan po ang ating set, no? So, ang correct answer po na natin ay number 5. So, that's it po for our entire set of, dito tayo sa third, verbal reasoning. So, doon na po nagtatapos ang ating verbal reasoning rationalization. So, I hope you learned something and I hope you understood the rationalization that was discussed today. And I really, really hope for the best for your examinations. Thank you po and good luck and God bless.